panitikan. Ito ay pagpapahayag ng damdamin, panaginip, at karanasan ng sangkatauhang nasusulat sa maganda, makahulugan at masining na pahayag. Ayon kay Brother Azarias, ang panitikan ay pagpapahayag ng damdamin ng tao sa lipunan, sa pamahalaan, sa kapaligiran, kapwa at dakilang lumikha. Ayon kay Webster, anumang bagay raw ang naisatitik basta may kaugnayan sa pag-iisip at damdamin ng tao, maging ito'y totoo, kathang isip o bungang tulog lamang ay maaaring tawaging panitikan. Panahon bago dumating ang mga Kastila. Noon pa mang hindi pa dumarating sa ating kapuluan ang mga Kastila at maging ang iba pang mga dayuhan, ang ating mga ninuno ay may sariling panitikang nagtataglay ng kasaysayan ng ating lahi. Panitikan na nagpapahiwatig ng tunay na pagkalahi natin. Nagsisilbi itong wika ng Pilipino na nagbubunyag ng panlipunan at panglahing kaugalian ng ating pang-araw-araw na buhay. Panahon ng epiko. Ang epiko ay mahabang tulang buhay o tulang pasalaysay na nagpapakilala ng pakikipagsapalaran ng mga tauhan. Tauhang may di pangkaraniwang lakas sa pakikipagtunggali sa kanyang mga kalaban. Sa panahong ito, dumating ang mga Malay na may sarili ng alpabeto na tinawag na alibata. Hinalinhan ng Kastila ang tawag sa alpabetong ito at tinawag na baybayin. At ngayon ay siyang tinatawag na abakada. Ang mga baylan ay kadalasang may lawak na espesyal na bagay ayon sa kanila'y nakatutulong at pinagmumulan ng kanilang lakas at kapangyarihan. At ito ay nagsasakatawang tao sa daigdig upang makipagtunggali sa mga masasamang espiritu, diwata at mga anito. Kantahing Bayan. Ang Kantahing Bayan, ang oral na pagpapahayag ng mga damdamin ng mga katutubo. May iba't ibang uri ng okasyong pinaggagamitan ang mga ito. Awiting Bayan. Ang awiting bayan ay isa sa matatandang uri ng panitikang Filipino na lumitaw bago dumating ang mga Kastila. Ito ay tulang inaawit na nagpapahayag ng damdamin, kaugalian, karanasan, pananampalataya, gawain o hanap buhay ng mga taong naninirahan sa isang pook. Karunungang Bayan. Ang karunungang bayan ay binubuo ng mga salawikain, palaisipan, kasabihan at mga kawikaan. Ito ay nagpapahayag ng mga makahulugang filosofiya sa buhay. Audio Jungle.
continue na po yung ating kwento. Tandaan niyo pa ba mga apo ang kinuwento ko kahapon? Ano po yun? Oo naman, Lola. Tanda ko kaya. Ay, ako. Ikaw, sabi ko. Sadya. Sa bata ba? Oo, baka. Nakaaway sila. Away, mga apo. Ano iyon? Diba sabi niyo po, ang panitikan niya sumasalamin sa... Ngayon ay alas 7 na ng umaga. Malapit na ang oras ng pag-aaral ko. At sa ikalawang sulat mo na hindi ng pagsunod ko sa kahingian mo. Adios. Delta. Kabanata 4. Panahon ng pagbabagong isip o ang panahon ng paggising ng damdaming makabayan. Kaligirang kasaysayan. Nagising ang damdaming makabayan ng mga Pilipino noong 1872. Naunawaan nila ang aping kalagayan sa ilalim ng mga Kastila. Lumaganap ang damdaming makabayan dahil sa pangalipi ng mga dayuhan. Nadagdag pa ang mga sumunod na pangyayari. Ang pagbubukas ng Suez Canal, pagpasok ng diwang liberal dahil sa panunungkulan ng liberal na Gobernador General Carlos Maria de la Torre, pag-alsa sa arsenal ng Cavite, ang pagkakabuo ng gitnang uri at ang pagkakagarote sa tatlong paring martir ni sina Padre Gomez, Burgos at Zamora. Aakalaing tahimik at takot ang bayan dahil sa kalupitan ng mga Kastila. Ngunit ang katotohanan ay nagsisimula na rito ang mga mapanlabang pagpapahayag. Nagtatag ng bagong kilusan sa politika. Naging makabayan ang dating diwang makarelihiyon na humihingi ng mga pagbabago sa mamamalakad ng mga tauhan sa pamahalaan at simbahan. Tatsulok ang nanguna sa pangkat ng mga intelektual na kabilang sa gitnang uri. Sila ay pawing mga naging reformista at propagandista. Sila sina Jose P. Rizal, Marcelo H. del Pilar at Graciano Lopez Haina. Ang panitikan sa panahong ito ay karaniwang tumutuligsa sa pang-aabuso ng gobyerno kolonyal, nagkikintal ng pagkamakabayan, humihingi ng reforma, humuhubog ng sariling pagkakakilanlan ng mga Pilipino. Pinauso ang pagtukoy sa mamamayan ng Pilipinas na Filipino, ikanarangal ang pagiging Indio, at nakasulat sa Espanyol sapagkat nais nilang magbago ang mga Kastila, hindi pa nila nais na maging malaya ang Pilipinas. Ang kilusang propaganda. Ang sumusunod ay ang mga hangarin ng kilusang propaganda na ang tanging layunin ay ang mga pagbabago sa mga batas at reforma. Una, ang pagiging pantay ng mga Kastila at Pilipino sa harap ng batas. Pangalawa, papanumbalikin ang pagkakaroon ng kinatawang Pilipino sa Kortes ng Espanya. Pangatlo, maging lalawigan ng Espanya ang Pilipinas. Paapat, maging mga Pilipino ang mga hura paroko. At panglima, ang kalayaan ng mga Pilipino sa pamamahayag, pagtitipon o pagpupulong at pagpapahayag ng kanilang karaingan. Ang ningning ay nakakasira ng paningin. Ang liwanag ay kinakailangan ng mata upang mapagwan ang buong katunayan ng mga bagay-bagay.
panahon ng mga Amerikano. Panahong hinati sa tatlo ni Lope K. Santos. Panahon ng pagpapahayag ng kalayaan, panahon ng romantisismo, panahon ng malasariling pamahalaan. Ang panahon ng paghahayag ng kalayaan, tulad ng Tanikalang Ginto ni Juan K. Abad, Kahapon, Ngayon at Bukas ni Aurelio Tolentino. Kabilang din dito ang Batas ng Sedesyon, Pagtuturo sa Ingles. Ang ikalawang panahon ay ang panahon ng romantisismo. Halimbawa na dito ang pag-ibig na nagiging paksa ng mga sulatin noon. Ang mga kwento tungkol sa kakontentuhan at ang mga kwento tungkol sa romantikong bayani. Ang ikatlo at huling panahon ay ang panahon ng malasariling pamahalaan na mas kilala din sa panahon ng mga samahan ng mga manunulat. Kabilang dito ay ang karaniwan nilang sinusulat, ang maikling katha na nangangahulugang isang sangay ng panitikan na nagsasaad ng tungkol sa buhay ng isang pangunahing tauhan o isang bayani ng kwento na nilutas ng isang suliranin at ang kasukdulan na iaabutin sa pagkasumpong ng kalutasan ng nasabing suliranin. May mga manunulat na sumikat sa panahong ito. Sila Edgardo Allan Poe, na kauna-unahang lumikha ng maikling kwento bilang isang masining na sangay ng panitikan. Siya rin ang tinaguriang ama ng maikling kwento. Samantalang si Bret Harte ay ang katutubong kulay. Sinundan ni O. Henry na naglalagay ng masorpresa o hindi sukat akalaing wakas. Kabilang din dito sina Anton Chekhov, Sherwood Anderson, Theodore Dreiser, mga gumawa at nagdagdag pa ng mga naiiba, makabagong paraan ng pagsulat ng maikling kwento. Kasaysayan ng maikling kwento. Ang pagsingaw at dagli. Ang pagsingaw ay ang mga kwentong kadalasan na tungkol sa mga dalagang hinahangaan, nililigawan, sinasamba ng lihim, pinapupuringgitan, dahil ang nais tawagan ng pansin ay ang kapintasan sa pag-uulagali o itsura. Samantalang ang dagli, ito ay isang maikling salaysay na nangangaral, namumuna, nagpapasaring at nanunuligsa. Banaag at Sika, nobelang isinulat ni Lope K. Santos o mas kilala sa kanyang sagisag panulat na Anak Bayan, Dr. Lucas. Siya ay tinaguriang ama ng panitikang Pilipino, ama ng balirala, at apo ng mananalo. Ang nobelang ito ay matuturing ni isang makislap na hiyas ng panitikan sa panahong iyon, sapagkat ang temang tinatalakay ay nagpapakita ng kamalayang panlipunan na lumilihis sa mga karaniwang tema. Ito ay may bahid ng romantisismo sang-ayon sa balangkas ng kasaysayan. Ang pinaglahuan ni Faustino Aguilar o Sinag-ina. Si Faustino Aguilar ay masasabing nasa kainitan ng mga unang taon ng Amerikano sa Pilipinas. Nasaksihan niya at nadama ang pagmamalabis na ginawa ng mga mayamang dayuhan sa mga manggagawang Pilipino. Dahilan dito, ang isang maliit na manggagawa ay aping-api, ninanakawa ng karampatang kanyang kasama na pati ang dignidad bilang tao. Ito ang hinihiyaw ng nobelang pinaglahuan ni Faustino Aguilar.
Panahong Ginto sa Nobelang Tagalog. Sa loob ng panahong ito, na sumakop sa loob ng 20 taon, mahigit na 50 nobela ang naisulat at ito ay orihinal na may akda. Juan Severino Don Binoy Reyes ay anak ni Rafina Reyes at Andres Rivera. Siya ay ama ng sarswelang Tagalog. Ang unang dulang isinulat at ang kanyang obra maestra ay Walang Sugat. Kanyang sagisag panulat ay Lola Basha. Siya ay ama ng lingguhang liwayway at ama ng dulang Tagalog. Si Hermogenes Ilagan, o mas kilala sa pangalang Kamo. Siya ay pinagmulan ng malaking angkan ng Ilagan na hanggang sa mga sumunod na henerasyon ay nagsisipag-ambag ng talino at kakayahan sa larangan ng radyo, pelikula at telebisyon. Sila ay sina Robert Arevalo, Liberta Ilagan, J. Ilagan at si Patricio Mariano ay nakagawa ng 60 dula. Ang dulang Lakambini ang kanyang obra maestra. Siya ay tagapagsalin ng mga sulatin sa wikang Kastila. Pascual H. Poblete. Siya ang mandudulang may maapoy na pagmamahal at pagpupuan kay Abado, o mas kilalang Inumaga, Daba at kay Vaudeville. Ang Vaudeville ay isa mga aliwang variety sa Amerika na nagsimula noong kalagitnaan ng ika-19 ng siglo at binubuo ng mga awitin, sayawan, mahika, akrobatik at mga nakakatawang isa. Si Sandy Orientaso ang nagdala dito sa Pilipinas. Dinala ito una para pangaliw sa mga sundalong hanggang sa mga kanto ng mga babae at umaawit ng memetrol songs. Philippines Vaudeville Stars ang kauna-unahang kampanya ng protagonista sa Lalagtasan, isang patulang pagtatalo o debate na mahigit na nakilala sa pagtatangkil ng dakilang sisi ng pamimaya si Francisco Balagtas Balagtas. Panahon ng Ilaw at Panitik. 1922, 1934. Larawan ng panahon. Nagsimula sa paglitaw ng Magazine Liwayway noong 1922. Nakilala sa tawag na Photo News sa mga unang taon nito. Nagwakas sa taong 1934 sa pagkatatag ng Panitikan. Panitikan, isang kapisanang itinuturing na siyang sakdalista at aristokrata ng panulatang Pilipino. Ang panahon ng ilaw at panitik ay tinatawag na panahon ng pagpapalaganap o popularisasyon. Sa panahong ito ay patuloy pa rin kinawiwilihan ng mga mambabasa ang mga kwentong natutungkol sa pag-ibig. Ang maikling katha, nagkaroon ng pagbabago dahil sa Parolang Ginto ni Clodoaldo del Mundo. Sa pamamagitan ng Parolang Ginto, nagsimula si Clodoaldo del Mundo sa pamimili sa palagay niya yung pinakamagaling na katha ng mga buwan at taon. Alejandro G. Abadilla, ang katuwang ni Clodoaldo del Mundo sa kanyang mismong iangat ang antas ng maikling katha sa pamamagitan ng Talaang Bughaw. Ang Talaang Bughaw ay sagisag sa buwanan at taunang pamimili ng itinuturing na pinakamahusay na tula at katha. Ang tula, ang paglabas ng liwayway noong taong 1922, ang siyang higit sa lahat ay nagpasigla sa mga sangay ng panitikang Pilipino, lalo na sa tula. Isa sa pinakamalaking pangyayaring naganap sa tulang Pilipino ay ang pagdaraos noong 1924 sa bulwagan ng Instituto de Mujeres ng unang balagtasan.
Amado V. Hernandez, kinikilalang makata ng manggagawa. Ang mga tula niya ay nalalantad sa tinatawag na kamalayang panlipunan. Tinalakay niya sa kanyang mga tula ang iba't ibang bahagi ng buhay, tao, makina, bayani, gagamba, langgam, panahon, pati aso. Julian Cruz Balmaceda, itinuturing na isang haligi ng panitikang Pilipino dahil sa kanyang mga sinulat. Isang makata, mandudula, kwentista, mangangatha, dalugwika at naging patnugot ng surian ng wikang pambansa. Kung minsay gumagamit siya ng sagisag sa Adela B, Mas at Martin. Ildefonso Santos, hinahangaan sa kariktan ng kanyang mga pananalitang ginagamit, ngunit kakambal nito ang katayugan ng diwang ipinahahayag ng kanyang mga tula. Nobela, ang paglitaw ng magasing liwayway sa panahong ito ay nagbigay ng pagkakataon sa mga nobilista na makapaglathala ng payugto-yugto ng kanilang mga isinulat. Ngunit dahil sa mga pagpiling ginawa at pagbibigay ng gantimpala sa mga maririkit na maikling katha ng taon, hindi gaanong naging masigla ang pagtanggap sa nobela. Dula, kung ano ang siglang ng pagtanggap ng sambayanang Pilipino sa mga sarswela noong unang panahon ng Aklatang Bayan ay siya namang palalamig nila sa panahong ito ng ilaw at panipik. Ang dula ay tila tuluyan ng inilaan lamang para sa tanghalan. Ang pinakamabigat sa lahat ay ang pagdadala sa Pilipinas ng mga Amerikano ng mga patapon nilang pelikula. Ito na marahil ang pinakamalaking trahedyang naganap sa dulaang Pilipino. Panahon ng Hapon. Ang bansang Hapon ay malaki ang pagnanais na siyang maghari sa buong Asya. Nilihim siyang pinalakas ng kanyang sandatahang panlakas, ang hukbong dagat at panghimpapawid. Layunin ng bansang Hapon ang maitaboy ang mga bansang kanlurang sumako sa ibang bansa sa Asya, gaya ng Indonesia, Malaysia, Vietnam at Pilipinas. Noong 1941 hanggang 1945 ay sinakop ng bansang Hapon ang Pilipinas. Sa panahong ito, nabalam ang umunlad na panitikang Pilipino. Ipinapinid ng mga Hapon ang mga pahayagan. Ang lingguhang liwayway lamang ng mga Roses ang nagbukas, ngunit nasa ilalim ng pangangasiwang ng Hapon na nagngangalang Kinichi Ishiwaka. Nagkaroon muli ng pagkakataong makapaglathala ng mga kwento at tula sa pahayagang liwayway. Sa panahong ito, ang mga paksain sa mga kwento, dula at iba pa ay ang buhay lalawigan. Tumpak tawaging panahon ng pamumulaklak ng panitikang Tagalog ang tinutukoy sa panahon ng Hapon. Tinawad din nila itong gintong panahon. Ang maikling katha sa panahon ng Hapon. Ang maikling katha na katanggap ng parangal ay ang sumusunod. Lupang tinubuan ni Narciso Reyes na nagkamit ng unang gantimpala. Uhaw ang tigang na lupa ni Liwayway A. Arceo na nagkamit ng ikalawang gantimpala. Lunsod ngayon at dagatang ni NVM Gonzales na nagkamit ng ikatlong gantimpala.
Ang kwento ay tungkol sa uhaw na pagmamahal ng isang anak sa kanyang magulang at uhaw na pagmamahal din ng ina sa kanyang asawa na inihahambing sa pagkauhaw ng tigang na lupa sa tubig. Naging kapansin-pansin ang ilang araw na hindi mapakali ang ng ina. Malalim ang kanyang paghinga at laging malungkot kung tumitig at kung minsan ay may impit na paghikbi. Hindi palakibo ang kanyang ina, matipid siyang mangusap. Bihira siyang magalit at maikli ang kanyang pananalita. Ang ngiti niya ay parang patang ng ulan sa tag-init. Ni minsan ay di niya nakita na nagkagalit ang kanyang anak na. Marahil na sapagkat kapwa sila lagi nagbibigayan sa isa't isa. Kung minsan ay hinahanap niya ang pagkukwento ng isa. Sa halip ay lagi niyang minamalas ang ama na nagsasalita sa kanyang pagmamakinig sa kanyang pagbabasa. Minamasdan niya ang pagkamot ng noon nito, ang pagluga ng sigarilyo at kung paano mag-isip at magpatuloy sa ginagawa. Nababagot ang anak sa kanyang pag-iisa, nananabik siya sa isang sanggol na kapatid o isang mapaghihingahan ng sama ng loob. Kung hindi man nagkakagalit ang kaniyang ama at ina, hinahanap rin niya ang magiliw na paglalambingan o pagbibiruan. Mabibilang sa daliri ang pamamasyal ng Isang gabi, nalasing na naman ang ama. Kakaiba ang kalasingan ngayon at hinilamusan ng ina na hindi kumikibo, ngunit nasa mata ang pagtutol. Idinaing ng ama ang dibdib at ulo at sinasabi ng ina na marahil ay sisipunin ka. Inuumaga ng pag-uwi kung minsan ang ama niya, ngunit di kapapansinan ng kakaibang kilos ang ana niya. Wala kang maririnig ng pagsisisi sa ina. Ilang taon na ngayon ang nakaraan na minsan may ibinalik na maliit na aklat ang tagapaglaba. Nakuha niya sa lukbutan ng ama at ibinigay sa ina. Yaon ay tala-arawan. Kinabukasan, may bakas na luha sa mata ng ina at lalong din naging palakibo ang lungkot. Ano ang nasa tala-arawan? Sa isang liham ay nakasal ang sumusunod na sila ay pinaglapit ng tadhana sa isang pagkakataon mayroon ng sagwit o hadlang sa kanilang kaligayahan. Wala na sila sa gulang ng kapusukan upang dayain ang kanilang mga damdamin, ngunit mayroon nang nakapagitan sa kanila kaya sa pangarap na lamang nila ito bumahayin at sana'y huwag na silang malising sa katotohanan.
rosas. Natunghayan din niya ang liham. Dumating at umalis ang ina na walang sambit ni isang kataga. Tanging ang bigat ng kaniyang kamay sa balikat ng anak ang nadama. Lalong nanahimik ang ina at iniwasang magsalubong ang titig ng anak, ngunit nakabadha ang labis na kalungkutan. Malimit nang mawala ang diwa ni ama, samantalang ang ina ay patuloy sa di pagkibo, di pagkain, di pag-idlip, patuloy sa pagluha kung walang makakita. Dumantay ang kamay ng ina sa noo ng ama at pinatakas ang tinitimping sama ng loob sa pagdadaop ng ngipin at labi nito. Nagsalita ang ama. Magaling na ako, mahal ko. Maaari na tayong tumungo. Ang moog na kinabibilangan ko'y aking wawakasin. Naluha ang ina at pumatak sa bisig ng ama. Iminulat ng ama ang mabigat na talukap ng mga mata at nagkatinginan sila ng ina. Hawak ng ina ang kamay ng ama nang muli itong magsalita. Sabihin mo, mahal ko, na maaangkin ko na ang kaligayahan ko. Kinagat ng ina ng mariin ang mga labi at sinabing, "Maaangkin mo na, mahal ko." Hinagkan ng ina ang ama at sabay ng paglisa na isang kaluluwa at wala nang luhang dumaloy sa mga ina. Tiyak niyang liligaya na ang kaluluwa nito. Panahon ng isinauling kalayaan. Ang panahong ito ay tumatalakay sa masasamang karanasan ng mga Pilipino sa ilalim ng mga Hapon. Noong 1945, dito natupad ang paghihintay ng mga Pilipino sa pangakong pagbabalik ng mga Amerikano. Noong ika-4 ng Hulyo 1946, naging makasaysayan ito para sa mga Pilipino, sapagkat dito na muling isinauli ang kalayaan. Ibinagayway ang bandilang Pilipino at sa unang pagkakataon ay naging malaya sa turing ang mga Pilipino. May mga suliranin na naiwan ang digmaan. Ang ekonomiya ay humantong sa kababaan. Ang mga gusali, paaralan, lansangan, mga tulay ay nangawasak. Mga bahay paaralan, mga lansangang bayan. Sa kabuuan, ang pangunahing suliranin na kinaharap ng pamahalaan ay ang pagpapanauli ng ang hukbalahap. Ito ay binubuo ng mga pangkat ng mga gerilyang may pagkiling sa komunismo. Itinatag ito noong panahon ng Hapones. Pinamunuan ito ng mga pinuno ng anak pawis na sina Luis Taruc, Castro Alejandrino, Juan Peleo. Ang pangunahing layunin nila ay ang ipagpatuloy ang pakikilaban ng mga Hapones. Mga leader ng ating bansa na naging bahagi ng panahon ng isinauling kalayaan. Sila ay sina Manuel A. Rojas, Elpidio Quirino, Ramon Magsaysay, Carlos P. Garcia, Diosdado Macapagal, at kalagayan ng panitikan sa panahon ng isinauling kalayaan. Marami ang sabik na sumulat maging English man o Tagalog. Mga kabataang manunulat, pagsulpot ng mga kabataang nag-aaral sa larangan ng pagsulat. Mga ulirang manunulat na Amerikano. Mas lumawak ang kaalaman sa sining ng pagsulat sa pamamagitan ng pagbabasa ng mga akda ng mga Amerikano. Ilan lamang dito ay sina Ernest Hemingway, William Saroyan, John Steinbeck, Sona Gale, Edgar Allan Poe, Sherwood Anderson, at William. Ang mga pamantasan ay nadagdagan sa mga kurso ng pagsulat. Maraming manunulat sa Pilipino at sa Ingles ang lumawak ang kaalaman sa sining ng mayroon ding mga samahang pampanitikan.
Ito ay ang Taliba ng Inang Wika, isang organisasyon na itinatag noong 1952 ni Lope K. Santos. Kapisanang aklat, diwa at panitik na itinatag upang itaas ang antas ng kalidad ng ating pagka-Pilipino. Samahang balagtas, binubuo ng mga mambabatas, dalugwika at panitikero. Itinatag noong 1958 ni na Francisco Sumulong at Ponciano B.P. Pineda. Kasama din dito ang iba pang samahan, ang Kapisanan ng mga Mandudulang Pilipino, Panitik ng mga Kababaihang Manunulat, Panitikan, mga bagong panitikang Tagalog, muling sumigla ang mga panitik ng mga Pilipino. Naging paksa ng mga akda, ang kalupitan ng mga Hapones, ang kahirapan ng pamumuhay sa ilalim ng pamamahala ng mga Hapones, at ang kabayanihan ng mga gerilya at iba pa. Nabuksang muli ang mga palimbagan ng mga pahayagan. Ilan dito ang Bagong Lipunan, Taliba at Ibili. Mga magasin din katulad ng Liwayway na naglalaman ng maikling kwento at sunod-sunod na mga nobela. Ang Silahis na lingguhang magasin na inilathala ng Silahis Publishing. Ang Kislap na unang comics o magasin na nalathala ng Graphic Arts Service. Ang Bulaklak at iba pang mga magasin katulad ng Pag-asa, Sinagtala, Kayumanggi at Malaya. Noong panahong ito, marami ang nagpalimbag ng mga katipunan ng mga tula, maikling kwento at nobela. Katulad na lamang ng mga pilingkatha ni Alejandro G. Abadilla. Ang panahon ng aktivismo. Ang pagiging malaya sa turing ng mga Pilipino ay hindi maating tanggapin ng ilang mamamayang Pilipino, lalo na ng mga kabataan. Ang panahon ng aktivismo. Ang pagiging malaya sa turing ng mga Pilipino ay hindi maating tanggapin ng ilang mga mamamayang Pilipino, lalo na ng mga kabataan. Naging mainit ang pamamalasak ng aktivismo ng mga kabataan noong 1970 hanggang 1972. Samut-saring paniniwala ang dahilan ng kanilang pagiging aktivista. Marami sa ating kabataan ang naniniwalang di na demokratiko kundi isa ng gobyernong kapitalista ang umihira sa ating bayan, sapagkat damang-dama raw nila ang paghihirap ng mga mahihirap at lalong pagyaman ng mga mayayaman. Humantong sa pagkadeklara ng batas militar noong 1972 ang lihi ng aktivismo. Ngunit masasabing ang binhi ay naihasik na sa mga kabataan maging noong mga panahon pa ni na Lapu-Lapu, Lacandura, Rizal at iba pa. Sadya pa rin masasabi na monopolosiya ng kabataang may init ng dugong dumadaloy sa kanilang ugat ang dahilan ng pagsimbang-isip laban sa makapangyarihang lakas ng Pilipinas. Kaya't balido ang sinabi ni Rizal na ang kabataan ang pag-asa ng bayan.
ng bagong lipunan, larawan ng panahon, dahil sa lalong sumasamang kalagayang pangkabuhayan at pampolitika, malimit na ang demonstrasyon ng mga estudyante at manggagawa, at sumisidhing mga kaguluhang maaaring samantalahin ng mga komunista upang ibagsak ang demokratikong Republika ng Pilipinas. Kaya, ipinahayag ni Ferdinand Marcos ang pagpapairal ng batas militar noong ika-21 ng Setyembre 1972. Ilang buwan ang nakalipas pagkatapos ideklara ang batas militar, ang mga sumusunod na slogan ng bagong lipunan ang nabasa at narinig ng mga mamamayan. Sa ikauunlad ng bayan, disiplina ang kailangan. Ang pagsunod sa magulang, tanda ng anak ng magalang. Noong una sa pagpapanibagong buhay ng ating mga sinuunang dula, ang ating naging unang ginanong bansa, isigilang Imelda Romualdez Marcos. Pinili niya sa eskwela ng mga Tagalog, sinakulo, at embaryoka ng mga Muslim. Sa pawang itinanghal sa ipinakumpuni niyang Metropolitan Theater at pinatayong Folk Arts Theater at Cultural Center of the Philippines, kung saan nagtanghal ang Mindanao State University. Noong 1975, nagbago ang takbo ng kasaysayan ng awiting Pilipino ng TL Ako Sa'yo ay awiting ng pangkat ng Cinderella. Ito'y naging popular sa tawag ng Himig Maynila. Binubuo ito ng ilang balbal na Pilipino na may kakaibang usupan, kaya mabilis na tinanggap ng mga tao. Ewan ko ba kung bakit type kita? Di ka naman gwapo, kahit malabo ang pagpili ko. TL ako sa'yo, panay kantsaw ng mga utol ko. Dames ka daw bagay sa kagandahan ko. Malabo na ba raw ang mata ko? At na-TL kita. Kanyang liko-liko ang takbo ng isip ko. Sabi ng lolo, may toyo ang utak ko. Sabi ng lola, ay humanap ng iba. May format mayaman, TL wala naman. Ang ilan pang mga awit na kompositor ay sina Jose Marichan, Tito Vic and Joey, at si Freddy Aguilar na naging matagumpay ang kanyang awiting anak dahil sa dalang diwa at damdaming ipinahayag ng awiting ito. Nung isilang ka sa mundong ito, laking tuwa ng magulang mo, at ang kamay nila iyong ilaw. At ang nanay at tatay mo'y di malaman ang gagawin, namasdan pati pagtulog mo. At sa gabi natutuyat ang iyong nanay sa pagtimpla ng gatas mo. At sa umaga na may kalong ka ng iyong amang tuwang-tuwa sa'yo. Ngayon nga ay malaki ka na, nais mo'y maging malaya, di man sila payag, walang magagawa. Ikaw nga ay biglang nagbago, naging matigas ang iyong ulo, at ang payo nila'y sinuwan mo.
lang iisip na ang kanilang ginagawa para sa'yo. Kat ang nais mo'y masunod sa layaw mo, di mo sila pinapansin. Nagdaan pa ang mga araw at ang landas mo'y naligaw. Ikaw ay nalulong sa masamang bisyo. At ang una mong nilapitan ang iyong inang lumuluha. At ang tanong, anak, ba't ka nagkaganyan? Nagkaroon ng taunang pista ng mga pelikulang Pilipino kung saan pawang mga pelikulang Pilipino lamang ay pinapalabas sa mga sinina sa Metro Manila at ginagawaran ng gantimpala at pagkilala ang mga nagwawawing mga pelikula at artista. Ang ilan sa pelikulang walang romansa o sex na lumabas at tinangkilik ay ang Maynila sa mga kuko ng liwanag na pinangungunahan ni Bembol Rocco, Minsay Isang Gamo-Gamo, na pangunahing between dito ay si Nora Honor. Ganito kami noon, paano kayo ngayon? Pinangunahan ni Christopher De Leon at Gloria Diaz, Insyang na pinangunahan ni Hilda Coronel, at Aguila na pinangunahan ni Fernando Po Jr., Jay Ilagan at Christopher De Leon. Nagbihis ang panibagong anyo ang nilalaman ng mga pahayagan. Ang mga balitang dati naglalahad ng karahasan tulad ng patayan, nakawan, panggagahasa at iba pa ay napalitan ng mga balitang pangkaunlaran, pang-ekonomiko, disiplina, pangkultura, turismo at iba pa. At sadyang nahiligan din basahin ang mga magazine, pati ang mga comics ay nagsusulputan ng panahon iyon. At bilang panghuli, pakinggan natin ang awitin Bagong Lipunan. Para ng 10 taon ang pagkakasailalim ng Pilipinas sa batas militar at sa tinatamasang bahagyang pagbabago sa kalakaran buhay ng mga Pilipino na nagsimula sa panahon ng Bagong Lipunan, muling inaedit ang bansa sa ilalim ng nasabing batas noong 2 ng Enero 1881. Ang pagkakaalis ng bansa sa ilalim ng batas militar ay isang pagbabago sa tingin ng mga naglilingkod sa pamahalaan. Sa kanilang pananaw, ang Pilipinas noon ay isa na namang bagong bansa, kaya't ito'y tinawag ng dating Pangulong Marcos na ang Bagong Republikang Pilipinas. Isa namang mananalaysay ang nagsabi na ito ang panahon ng Ikatlong Republika. Ang unang Republika, kanyang sinalang-alang ay ang Republikang Pilipinas sa panahon ni Emilio Aguinaldo. Ang ikalawa ay ang paglilaya natin sa ilalim ng pamahalaang Amerikano. At ang ikatlo, dahil muli na naman daw naging malaya ang bansa dahil sa pagkakaalis ito sa ilalim ng batas militar. Ngunit ng panahong ito, di mapasusubali ang maraming mamamayan ang tumutol sa pagpupuyos ng kalooban dahil sa patuloy na paghihirap ng bansa at di pagdamag sa tunay na kalayaan. Lalo pang nag-alab ang ganitong damdamin ng patayin noong Agosto 21, 1983 ang dating senador ng bansa na si Benigno Aquino Jr. Ang isolo ng masamang Pilipino na matagal na nilang nisiing maging pangulo ng bansa.
pagpapatuloy ng gantong kaliyahan sa panahong ito, masasabing malaki ang naging pagbabago sa ating panitikan. Maraming mga mananalat ang nagsusulat ng mga paksang madrama sa buhay tulad ng pakikisama, paggawa, pagdadalanghati, kahirapan, politika at imperialismo. Ang awitin sa Pilipinas ng Tatlong Republika. Mga paksang madrama sa buhay ang nilalaman ng mga awiting Pilipino ng panahong ito. Ang kalungkutan o pagdadalanghati, kahirapan, paghahangad ng tunay na kalayaan, pag-ibig sa Diyos, sa bayan, sa kapwa, ay ang mga damdamin ng mga awitin. Maraming kompositor na nalungkot ng pasnangin si Ninoy Aquino Jr. noong Agosto 21, 1983. Kabilang na rito sina Corita, Eric, Freddy Aguilar at iba pa. Sina Corita at Eric ay bumuo ng isang awit na pinamagatang Labanan. At ang unang inawit ito ni Corita sa isinagawang National Unification Conference ng Opposition noong Marso 1985. Inawit din ito sa dinaos na Presidential Campaign Movement for Cory Aquino upang mabigyang inspirasyon sa kampanya sa pagbabagsak sa Marcos Movement noong Pebrero 5, 1986. Narito ang awitin. Bayan ko, Corita and Eric. Handog ng Pilipino sa mundo, mapayapang para ang pagbabago. Ang mga programa sa radyo at telebisyon. Sa panitikan sa kasalukuyan, maririnig na natin nakapagpapahayag na ng mga tunay na niloloob ang mga Pilipino. Walang takot o pangamba ang mga tagapagsalita sa radyo at mga lumalabas sa telebisyon. Ang DZRH, na isang istasyon ng radyo sa ating bansa, ay kasalukuyang tumataguyod sa isang programang tinatawag na Kabayan, na ang mga tao ay nabibigyan ng kalayaang magsalita at magbigay ng kani-kanilang opinyon o puro-puro. Gayon din ang People Power, na isa ring pagkasadula sa nakaraang 4 na araw na matahimik na revolusyong naganap sa ating bansa. Dumako naman tayo sa mga pahayagan at iba pang babasahin. Maraming bagong pahayagan ang nagsulputan at nailimbag sa panahong ito. Ilan sa mga ito ay ang Daily Inquirer,
myself that you were right for me, but felt so lonely in your company.